tungkol sa pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang topic ko pong ipaglilingkod sa umaga ito ngayon ay gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Dito po natin malalaman kung gaano kamahal, gaano kadalisay ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Dito makukumpara natin kung paano inibig ng Diyos ang tao. Makukumpara natin dito kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos kumpara sa pag-ibig ng tao. Dito po sa Isaias, ganito po ang sinasabi. Ayan po pala ang aking topic sa umagang ito. How great the love of God. Gaano nga ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Dito sa awit, sa sulat ni Haring David, ganito po ang pagkakasabi. O Panginoon, sino ang tao na iyong alalahanin? Sino ang tao na iyong pahalagahan? Sa ibang salin po, O Panginoon, sino ang tao na iyong binigyan ng pansin? Sino ang tao na iyong binigyan ng halaga? Di po ba? Napakaganda po ang pagkakasulat ni Haring David. Siya po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kanyang tinanong, sino nga ba ang tao na iyong alalahanin? Sino nga ba alalim ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Sa Genesis pa lang po, makita na po natin kung gaano ka-espesyal ang paggalang ng Diyos sa bawat sa atin. Tayo ay nilalang niya na kawangis. Tayo ay nilalang niya na kakaiba sa lahat ng kanyang nilalang. At sabi niya, binigyan tayo ng kawangis na katulad ng kanyang mayroong espiritu. Ibig pong sabihin po nun, ay nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, siya po ay eternal. So gusto ng Diyos na ang bawat sa atin ay magkaroon ng eternal na buhay, o ito ay ang buhay na walang hanggan. Dito po sa Isaias chapter 49 verse 15, ganito po ang sinasabi. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusukin, na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ito'y makakalimot, ngunit hindi kita malilimutan. Kung napakaganda po ng ating binasa po mga kapatid. Yung sabi diyan, ang isang babae daw po ay makakalimot ba na hindi niya susuin ang kanyang anak? Di po ba? May babae po bang ganun na makakalimutan ang kanyang anak na hindi pa susuin? Sinabi, oo, oo, ito'y makakalimot, ngunit hindi kita malilimutan. So, may pagkakataon po na ang isang ina o ang isang ina na makalimutan ang kanyang anak, siguro po makakalimot lang siya kapag yung anak ay dahil sa pagkakasala. Mayroon po tayong nababalitaan na
mayroon pong mga tinapon sa basuran. Dahil po yun sa kasalanan. Dahil po sa pakigay-apid. Kaya pong kalimutan ng isang anak, ng isang ina ang kanyang anak dahil po sa kasalanan. So nakikita po natin yan sa mga television. Pero ang tunay na anak talaga ay hindi po kayang kalimutan ng kanyang anak, ang kanyang anak na kalingain. Yung Kristiyanong magulang ay hindi po kayang kalimutan ang kanyang anak na kalingain. Ngunit yun ang na sinasabi ng Panginoon na pinunit, hindi kita malilimutan. So dito naman po sa susunod, ipapakita ko po yung extent of God's love. Kung gaano ba sa kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Sabi dito sa awit 103 verse 11 to 12, ganito po ang sinasabi. Ang mali po ata yung nasulat ko dito. Ang bawat lupa at langit sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga natatakot sa Kanya. So, ganun po pala. Kahit sukatin mo pa yung langit at lupa, yun yung sukatan, ay hindi po kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Pero po, kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan. So ang pag-ibig po ng Diyos napakalalim. Kung sabi niya kung gaano kalayo ang silanganan at kanluran, ay ganun na pinapatawad ang tao. Ganun kalalim ang pag-ibig ng Diyos. 13. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, ganun din siya nahabag sa may takot sa kanya. So dito po sa 13, pinagkumpara yung Diyos. Parang halos katulad sa isang ama na nahabag sa kanyang anak. Ang isang ama po ay nahabag sa kanyang anak kahit kakainin niya na lang, ibibigay niya. Halos hindi matulog sa paghahanap buhay. Mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang mga anak. Pupunta sa malayo, mag-abroad. Meron po mga ganong magulang. Nagsasakripisyo para sa mga anak. So, ganun din po ang ating Panginoon. So, makikita natin mamaya yung sakripisyo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy po ng ating mga mensahe ito. Dito naman po, the extent of God's love, makita po natin sa Efeso, aklat ng Efeso, chapter 3, verse 17 to 19, kanito po ang sinasabi. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng sa inyo'y gawin na mag-ugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ang mga hirang ng Diyos kung gaano kalawak, lalim ang kanyang pag-ibig. Kita niyo po mga kapatid, gaano kataas, gaano kalalim. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kanyang
abutin ang pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. So hindi po pala maabot ng pag-iisip ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, kaya niyang umibig ng marami. Lahat kaya niyang ibigin. Ang tao hindi pwedeng umibig. Pag umibig ng dalawa, sigurado isa doon. Meron siya pipiliing masigit sa isa. Masigit doon sa isa. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Napakalalim po. Hindi po nalilimitahan ng dami. Hindi po nalilimitahan ng oras. Hindi po nalilimitahan ng sitwasyon. Minsan ang pag-ibig ng tao, ngayon, mahal ka niya. Minsan pagdating ng isang linggo, baka wala na. May expiration. Minsan nalilimitahan din ang sitwasyon. Pag medyo nahihirapan. Minsan, pag dumaan sa pagsubok na paghihirap, pwede kang iwanan. Di ba? Ang Diyos, hindi po. Ganyan po kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito naman po, dinidiscuss dito yung lawak ng pag-ibig ng Diyos. Dito nga sa sinasabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin dito, lahat po, wala pong pinipiling lahi, wala po pinipiling bansa. Ganun po kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga po natin kanina, hindi po nalilimitahan ng isang tao ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi po selective. Hindi po nagtatangi. Kahit pangit, kahit hindi maganda. Pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos. Kahit mahirap ka man, kahit mayaman. Wala pong tinatangi ang pag-ibig ng Diyos. Dito naman po sa unang Juan, chapter 2, verse 2, ganito po ang sinasabi. Si Kristo ang handog na ipinagpapatawad ng mga kasalanan na hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. So, ganun po, magmahal ang ating Panginoon. Hindi po lamang sa kasalanan natin, hindi lamang po sa kasalanan ko, lahat po tayo ay pinapatawad ng Diyos. Ganyan po kaluwang o kalapad ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po siya nagtatangi ng tao kung sino ang kanyang patatawarin. Pinapatawad niya po lahat ng tao na lumalapit sa kanya. Dito po, mababasa natin na consistent po ang pag-ibig ng Diyos. Sabi dito sa aklat ng Jeremiah, chapter 31, verse 2 to 3, ang sabi ng Panginoon, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Nang ang Israel ay naghanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila sa malayo. Sa simula pa iniibig ko na sila. Kaya't patuloy akong magiging tapat sa kanila. So nakita po natin ang consistency ng pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, simula pa lang, inibig ko na sila. Ito po yung bansang Israel na tinutukoy niya dito.
na patuloy niyang inibig at magiging tapat sa bansang Israel. So, mahirap po maghanap ng tapat. Sabi nga ni Brother Sanbar kanina, mahirap po makahanap ng isang taong tapat. Kaya, ang ating Panginoon po ay tapat na umiibig sa bawat isa sa atin. Kailanman ay hindi tayo kanyang kayang kalimutan. Naalala ko po tuloy yung isang linggong pag-ibig. Isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin. Isang linggo lang. Lunes nung unang nagkita eh. Pagdating nung Sabado, biglang nagkatampuhan. Pagsapit ng linggo, hiwalay. Ganun din po yung pag-ibig ng tao eh. Di po ba? Isang linggo lang. Pero ang Diyos po, hindi po ganun kababaw ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po kanina, hindi po malilimitahan. Langit at lupa ang pagitan ng pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Dito naman po, didiscuss po natin yung unconditional nature of God's love. So makikita po natin at mababasa po natin sa Aklat ng Roma, chapter 5, verse 6 to 8, ganito po ang sinasabi. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, makita po natin dito yung unconditional love of God sa atin. Nung tayo'y makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Sabi nga tayo, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi ang unang umibig sa atin ay ang Diyos. So, ganyan po kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Unconditional. Ano mo Tagalog sa unconditional? Walang kondisyon. Oo eh. Yung ba? Napakaganda po ang kung isipin po talaga natin, hindi po talaga natin kayang abutin ang pag-ibig ng Diyos eh. Ganun po kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Nung makasalanan ka pa, namatay si Kristo. Sabi nga dito, siguro sa isang taong mabuti ay may mangas mamatay. Di po ba? Pero sa isang taong masama, may mangas kay mamatay. Ang gumawa lang doon ang ating Panginoong Kristo dahil sa kanyang pagmamahal. Pagmamahal niya sa atin upang tayo ay magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Alam niyo, ang pag-ibig po kasi ng Diyos, ito ay nauwi sa kaligtasan o ito ay tinatawag na salvation. Mamaya tanong na po natin sa ating sarili, tinanggap po ba natin ang pag-ibig ng Diyos? O tinanggap po ba natin ang kaligtasan ng Diyos? Ito rin po ay isang unconditional love nature of God na mababasa po natin sa unang Juan chapter 4 verse 10, ganito ang sinasabi. Ito ang pag-ibig na hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang umibig, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So,
Talagang napakadakila po ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga natin kanina, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kahit makasalanan ka pa, inibig ka na ng Diyos. Ganon ka unconditional ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito naman po ang isang characteristics ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay tinatawag na sacrificial nature of God's love. Basa po natin ito sa John 3:16 pa rin, makita po natin dito na yan po ang sinasabi. Sapagkat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po pinakita ng Diyos sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Di po ba? Mahirap pong isakripisyo yung lalong-lalo na kung yung isa na lang anak mo, sasacrifice mo pa. Di po ba? Kung sa atin, sa tao, kaya po kaya natin gawin yung sakripisyo na kaysa isang anak mo lang. Di po, ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos. Ganun mag-sacrifice ang Diyos. Sa Roma chapter 5 verse 6 to 8 ganito po. 8, baka mali po ito. 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. So, ganun pa rin po. Na ipinadama talaga ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Paano niya ipinadama? Pinadama na sa pagkamatay ng kanyang anak. So dito siguro po dadako na po siguro dito ako sa Philippians chapter 2 verse 5 po siguro kasi nabanggit na po natin yung dumoble po yung John and tutuloy na po ako sa Pilipos na lang po. Dito po pinapakita kung gaano sinakripisyo ng Diyos ang kanyang kalagayan. Basahin po natin. Chapter 2 verse 5, ganito po ang sinasabi. Magkaroon nga kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagamat nasa anong Diyos ay hindi niya inaring bagay na panangnan ang pagkampantay niya sa Diyos. 7. Kundi bagko sinubad niya ito at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, hanggang sa kamatayan sa cross. Imagine po natin, mga kapatid, ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo po ay kasama ng kanyang anak sa sangkalangitan. Pero ninais niyang pumunta dito sa lupa. Iniwan niya yung kanyang karangyaan. Lahat ng privilege. Na inaalis siya doon ng kanyang mga anghel. Ngunit ang ginawa niya, tinupad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. So mahirap po ito gawin kung sa tao, baka hindi po kayang gawin. Yung maging isa kang sanay ka sa masaganang buhay, maalwan na buhay, tapos ikaw ay maging alipin. Di po ba? Napakahirap po nitong gawin. Dahil lang po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa tao, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos
at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ganun po katindi, kalalim ang pag-ibig ng Diyos. So dito po makikita natin hinubad niya. Baka sabihin po ng iba, Diyos naman siya eh, hindi niya naramdaman yung sakit. Hindi, sabi niya po dito, hinubad eh. Di po ba? So naalala ko nga po yung bago siya ipako sa krus, yung nanalangin sa kanyang ama, na sabi niya, Panginoon, nawa lumampas sa akin itong sarong ito. Ito po ay nagpapakita ng pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. Ano ibig sabihin? Natatakot po siyang mamatay. Kasi po ramdam niya. Kahit sino pong tao, sino sa atin dito ang hindi takot mamatay. Hindi po, ang point ko po dito, hindi po sa Diyos hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So kung ano po ang nararamdaman ng tao, ay ganun din po ang nararamdaman ng ating Panginoon Kristo nung nandito po sa langit, sa lupa. So talagang nanalangin sa kanyang ama na pwede ba itong wag na lang nating ituloy? Di po ba? So anong nangyari? Sa kwan po, natuloy po pa rin. Sabi niya, Ama, ang inyong kalooban ang masunod. So makita po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin mga kapatid. Minsan siguro hindi natin naramdaman ang pag-ibig niya, pero dapat po natin itong maramdaman. Kailangan po natin ng pananampalataya upang ito ay ating maramdaman na ang Diyos ay nandito lamang po sa atin, na hindi po tayo iniiwan. Ang kanyang pag-ibig po ay nananatili. Kahit nung unang panahon, sa panahon ng ating mga magulang o panahon ng mga sinaunang Kristiyano hanggang ngayon, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagbabago. Dito naman po sa ating susunod na topic, ang characteristics of God's love in eternal nature. So makita po natin dito yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa Jeremiah chapter 31 verse 3, ganito po ang sinasabi. Ito na rin po pala yung binasa po natin kanina. Napakita ako sa kanila sa malayo, sa simula pa ay inibig ko na sila. Kaya't patuloy akong magtatapat sa kanila. So sa awit po, chapter 136 to 126, hindi ko na po sinulat lahat, napakahaba po ito eh. Dito po natin makikita na lahat po ng chapter na yun ay may sinasabing laging tapat kailanman ang Diyos. Yung buong chapter na yan, verse 1 to 26. Basahin nyo na lang po. So dito po pinapakita po talaga na eternal o walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. So dito naman po sa ating susunod na topic ay kung paano ba dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig. How God demonstrate His love through the gift of Jesus Christ. So binanggit na rin ni Brother Sanbar kanina kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao. Ito ay ibinigay niya ang ating Panginoon Kristo upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi din dito sa sa Roma chapter 5 verse 18 po. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin na tayo'y makasalanan pa. So inulit po pa rin po. Yan pa rin po yung papakita kung paano pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig.
So dito naman po pag usapan natin kung yung importance of receiving God's love. So may nagbigay ng pag-ibig, dapat may tumanggap. Po ba? Ganyan po ang sinasabi sa Juan chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa kanya ay bibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So kapag tinanggap mo pala ang pag-ibig ng Diyos, ay tatawagin kang anak ng Diyos. So napakahalaga po sa atin na tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa Roma chapter, so binasa na rin po pala natin yung ano kanina. So sa John 3:16, ganin po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So napakahalaga po nito. Yung pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos. Sinabi dito sa John 3:16, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, tanggapin po natin ang ating Panginoon Kristo. Tanggapin po natin ang kanyang pag-ibig. Sa mga hindi pa po nakatanggap sa ating Panginoon Kristo, ito po ang kanyang pag-ibig na ino-offer sa bawat sa atin. Ang pag-ibig na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig na hindi tayo mapahamak at hindi tayo mapaparusahan. Alam naman po natin ang kaparusahan, dalawa. Sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Kaya ino-offer niya ang kanyang pagmamahal sa bawat sa atin. So dapat po natin itong tanggapin. Kung hindi po natin tatanggapin, ang sabi niya rito, ang magkakaroon lamang po ng buhay na walang hanggan ay ang mga sumasampalataya at tumanggap sa kanyang pag-ibig. Ganyan po ka-importante ang pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon tayo ng kaligtasan sa ating mga buhay. Magkakaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa unang Juan chapter 4 verse 19, ganito po ang sinasabi. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nalalaman nating tayo'y inibig ng Diyos at tinubos tayong nananalig sa Kanya. Katotohanan ito, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom sapagkat tayo ay tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. So dito po ang napakaganda, napaka-importanting pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo. Dito sa verse 19, dahil sa pag-ibig ng Diyos, natuto tayong umibig. Natuto tayong umibig sa ating kapwa. Dahil tayo ay unang inibig ng Diyos. Di po ba? Sabi niya dito, tayo ay umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So napakaganda po na maging tanggapin po natin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat pag inibig po natin ang Diyos, pwede rin tayong makapagbigay ng pag-ibig sa ating mga kapwa. Sabi nga, hindi ko lang maalala yung verse, kung wala kang pag-ibig, ay wala ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ganun po. So, dahil po sa pag-ibig na yan, sabi niya rito, hindi kinatatakutan ng araw ng paghukom. So, ang mga umiibig po sa Diyos, hindi po natatakot pagdating sa paghukom.
Dahil iniibig niya ang Diyos eh. Nasa kanya ang Diyos. Paano siya matatakot? Di po ba? Ganun po kahalaga ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Dumating man ang araw ng paghukom, di ka matatakot. Dahil alam natin na tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay ang kaligtasan. So, malapit na po tayong magtapos. Ito po ang pinaka-summary po ng aking mensaheng ito. Ang summary po, God's loves are eternal, unconditional, sacrificial, consistent, pure, and ang comparable. Hindi po pwedeng, hindi po nakukumpara ang pag-ibig ng Diyos. Pure. Sabi nga po ni Brother Sanbar kanina, ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay, sacrificial, and unconditional. Para po sa conclusion, ito po ang gusto kong bigay na mensahe sa inyo. So, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay isang walang hanggan, walang kondisyon, at walang ginawang, ito ay walang kondisyon. Tayo ay ginawang mga anak ng Diyos. So, nakita naman po natin kanina. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon, tayo ay magiging anak ng Diyos. Tayo ay magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Tayo ay hindi kailanman magiging hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Tayong lahat na nagsisiibig sa Kanya ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito nga po yung tinatanong ko po kanina. Tinanggap na po ba natin ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos? Tinanggap na po ba natin ang pag-ibig na ibibigay ng Diyos na ito ay ang kaligtasan? So darating po kasi ang panahon na kung ang ating Panginoon ay noong una na siyang pumarito sa lupa, ang dala niya po ay pag-ibig. Pero sa kanyang pagbabalik, sa kanyang ikalawang pagparito, ito po ay, ang dala niya po ay judgment sa kanyang ikalawang pagparito. Ito po ay mababasa po natin sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 7 and 9. Kaya nga po mahalaga po ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Kasi po pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang pangalawang pagparito, hindi natin tinanggap ang kanyang pag-ibig, mapapahamak po tayo. Basahin po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 7 and 9. Ganito po ang sinasabi. Second Peter chapter 3 verse 7. Unahin ko po yung verse 9 po muna. Sabi dito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay mga agsisisi. 7. Ngunit ang sanglibutan ngayon at ang lupa ay sa pamamagitan ng gayon din para ang salita ay iningatan talaga sa apoy na iningatan sa araw ng paghukom at ang paglipol sa mga taong masama. So dito po makikita natin na hindi pala mapagpaliban ang pagparito ng Panginoon. So alam natin na paparito talaga ang Panginoon. Ito po ay ang second coming. So ako po ay nag-iimbita na tanggapin po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Tanggapin po natin ang kanyang kaligtasan sapagkat sa kanyang pangalawang pagparito, sinabi na dito,
mapagpahinuhod pa ang Panginoon. Kaya samantalahin po natin ang panahon na hindi pa dumating ang ating Panginoon. Kailan ba darating ang Panginoon? Hindi po natin alam. Kaya mas maganda, ngayon pa lang umaksyon na tayo sa mga hindi tumanggap sa Kanya. Sapagkat darating ang panahon, sabi dito, ang sangkalangitan ay iningatan sa apoy. Kung dati, nung unang sanglibutan ay napahamak dahil sa tubig. Ngayon, ang sanglibutan ay mapapahamak dahil sa apoy. Ang sanglibutang ito ay inilaan ng Diyos sa kanyang paghukom. At ang sanglibutang ito ay mawala at masusunog. Kasama po, mapapahamak ang mga hindi tumanggap sa kanyang pag-ibig. Kaya po, ang bawat isa na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon Kristo, hindi pa tumanggap sa kanyang pag-ibig, ay iniimbitahan po kayong tanggapin ang kanyang pag-ibig sapagkat ito po ay walang bayad. At ang kanyang pag-ibig ay dalisay at hindi po nagtatangi ng tao. Bilang application o pag-respond sa pag-ibig ng Diyos para maging dalisay ang ating pag-ibig sa Diyos. Ganito po ang pwede ko pong iwang mensahe sa inyo. Para maging dalisay at totoo ang ating pag-ibig sa Diyos, ito ang dapat po natin gawin. Ito po ay nakasulat sa aklat ng Mateo, chapter 22, hanggang patuloy. Ganito po ang sinasabi. Ito ang dakila at pangunahing utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. So, in response sa pag-ibig ng Diyos, dapat po nating ibigin ang ating Panginoon Kristo ng buong puso mo at ng buong kaluluwa at ng buong ating pag-iisip. At ito po ang pangalawang utos na katulad ng pag-ibig sa ating Panginoon. Ibigin mo ang kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So, nakita po natin dito. Sa pag-ibig lang pala nauwi ang buong kautusan o ang Biblia. So, totoo naman po pag mayroong kasing pag-ibig, hindi mo siya gagawa ng masama. Napaka-powerful po ng pag-ibig. Kaya sana sa pagtatapos ng mensaheng ito ay maging reflection po na nawa natin ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pag-ibig. Ibigin po natin ang ating kapwa. Sabi niya rito, ito yung pinakamahalagang utos sa atin na ibigin natin ang kapwa na gaya ng ating mga sarili. Nawa po, sa mensaheng ito ay nagbigay po ako ng kaalaman kung paano natin i-response ang pag-ibig ng Diyos. Maraming pong salamat at tayo po ay dadako na po sa sunod na gawain. Maraming.